Ang taong ito ay gumastos ng $3,000 para gumawa ng isang UFO ship na kayang dumulas sa ibabaw ng tubig. Sa isang punto, may nag-alok ng $100,000 para bilhin ito. Tingnan natin kung paano niya ito ginawa. Sa totoo lang, simple lang ang proseso at pwede mo pang gawin ito sa bahay. Una, nagdrawing siya ng dalawang malaking concentric circles sa lupa at hinati ito sa 6 na pantay na bahagi para mabuo ang pangunahing frame ng UFO. Base sa laki, sobrang laki ng ship na ito. Matapos ang frame, sinimulan na niya ang aktwal na construction. Kumuha siya ng mga bakal na tubo, ni-weld ito, at gumamit ng aluminum alloy strips para bumuo ng frame na ni-secure niya sa gitna na parang scraper. Dito natapos ang basic structure. Ngayon dumating ang kritikal na hakbang. Pinuno niya ng buhangin ang bilog at habang umiikot ang scraper, naging dome ang hugis ng buhangin para mas matibay ito. Binuhusan niya ng semento ang buhangin at pinalinis ang ibabaw gamit ang scraper. Pag tumigas ang semento, pinakintab niya ito at pininturahan ng purple, na siyang nagsilbing mold ng UFO. Pero ito ay unang hakbang pa lang. Sunod, sinimulan niya ang paggawa ng katawan ng ship. Pinili niya ang fiberglass kaysa sa carbon fiber o bakal dahil maganda ang balanse ng tibay at presyo ng fiberglass. Matapos i-apply ang fiberglass, binanat niya ang mga kalahating bilog na metal na piraso at ni-weld ito sa circular frame na inilagay sa mold para makagawa ng skeleton ng katawan ng UFO. Pinatibay pa niya ang frame gamit ang mas maraming fiberglass at natapos ang upper half ng UFO shell. Dahil may mga matutulis na gilid ang resin, tinagilid niya ito at sinimulang lihaing makinis. Pagkatapos ng linis, nag-apply siya ng release agent sa surface. Sumunod ang isa pang mahalagang bahagi ng disenyo ng UFO. Pinutol niya ang hexagonal foam boards at inilagay ito sa shell na may mga espasyo. Alam mo ba kung para saan ito? Pagkatapos i-secure, nag-apply siya ng puting resin sa foam at ginupit ang fiberglass para takpan ang bawat hexagon. Nakabuo ito ng unique na hexagonal pattern sa surface. Pag tumigas ang resin, ginamit niya ang grinder para pakinisin at ihiwalay ang mga gilid. Ngayon, tapos na ang upper half ng UFO shell. Ginawa niya ang lower half sa katulad na paraan, pero naglagay din ito ng engine compartment para sa propulsion system. Pinuno niya ng fiberglass ang mga puwang at saka kinabit ang propeller at engine. Pagkatapos mailagay ang engine, gumawa siya ng butas sa harap ng propeller at pininturahan ng waterproof na itim ang ilalim. Sa wakas, pinagsama niya ang upper at lower halves para mabuo ang buong UFO shell. Na-design na rin ang lokasyon ng hatch, kaya't tinanggal na lang nila ang mga panel. Inalis din ang mga hexagonal panel dahil template lang ito para sa mga bintana. Matapos linisin ang mga bintana, ginamit niya ang grinder para pakinisin ang mga magagaspang na gilid ng fiberglass. Pag natapos ang exterior, sinimulan niyang pakinisin ang surface. Sumunod ang pag-install ng mga mekanikal na bahagi at interior features. Gumawa siya ng butas sa tabi ng propeller para sa engine exhaust pipe at isa pang butas para makadaan ang steel cable. Ang steel cable ay nakakonekta sa propeller na nagbibigay daan para makontrol niya ang ship. Ang kabilang dulo ay nakakabit sa steering wheel sa loob ng cockpit. Para mas komportable, naglagay siya ng upuang komportable. Maluwag ang loob ng ship at maingat niyang inayos ang espasyo hakbang-hakbang. Pininturahan ang buong ship para mas maging makinis ang hitsura nito. Unti-unting nabubuo ang disenyo ng UFO. Ginawa rin niya ang hatch mula sa fiberglass at hinati ito sa dalawang bahagi na nilagyan ng automatic lifting mechanisms sa bawat gilid. Napakaganda ng epekto at mukhang high-tech sa loob. Nilagyan niya ng tela ang bawat sulok at nag-install ng LED lights sa paligid ng hexagonal frame na nagbibigay ng futuristic na vibe sa madilim na katawan ng ship. Matapos i-install ang lahat ng kinakailangang controls at instruments sa cockpit, ikinabit niya ang mga hexagonal windows gamit ang reinforced na salamin at tinatakan ito. Pagkatapos ng 2 at kalahating araw ng masipag na paggawa, natapos din ang UFO na parang ship at talagang napakaganda nito. Hindi na siya makapaghintay na subukan ito sa kalapit na ilog. Malakas ang engine at mabilis na dumulas ang ship sa ibabaw ng tubig. Ang streamlined na disenyo nito ay agad nakakuha ng atensyon sa magkabilang panig ng ilog. At saan man ito magpunta, ito ang sentro ng pansin. Kailangan mong humanga sa galing at pagiging malikhain ng taong ito. Kung ikaw ang may-ari ng ganitong ship, ano ang gusto mong gawin dito? Mga idol,